Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congresswoman Leila de Lima sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, ang pag-aresto kay Bato ay hindi para pabayaan ang isang Pilipino. Ito ay para papanagutin siya sa libo-libong Pilipino na pinapatay nila ni Duterte. Tingnan natin ang nag-react ko. Excuse me. 75,000 ang tumatawa sa kanya. 17,000 lang ang nag-like. So, majority ng Pilipino pumapabor kay Bato at umaayaw dito kay de Lima. O, basa tayo ng mga comments. Fe Sanyaga, shut up, you're just annoying. Inday Gis, patawa ang bagha. Ching Villaperte, pag ikaw ang nagurgur, de Lima, promise, magpalityon ako sa aming barangay. Para bang yung nangyari kay late Congressman Akop, kailan ba? Last year ba? Ang daming natuwang Pilipino. Kaya itong si de Lima, I don't know what will happen. Kung anong response ng Pilipino pag may nangyaring ano sa kanya, magpapalityon daw ito eh. Braille Magdadaro, Polvoron addictos had a choice, but the victims of addictos don't. Duterte choose a side, the side of protecting the innocent and the helpless. Dito ako bumibilib kay Tatay Digong, nagpapasalamat dahil yung ginawa niya nung panahon niya, yung war on Polvoron, ang daming nakinabang. Yung mga kawawang biktima ng mga adiktos, doon siya pumanig. Ito naman si de Lima, ang mga adiktos benedictos na inaakusahan nila ang ating Tatay Digong na nag-utos ng extrajudicial killings. Wala naman siyang utos na ganun. Yung sinasabi nila na nasa 20 to 30,000 victims daw ng AGK, wala naman. Ang official figure ng PNP is only around 8,000. Saan nila kinuha yung 30,000? Mga paninira lang yan. O, again, salamat at mayroong isang non-government organization. This is good news para sa ating DDS kay Tatay Digong. Dahil ang isang non-government organization, tawag sa kanila is International Cooperation Support Association, parang ganon. Nagsampa ng reklamo sa United Nations Human Rights Commission. Nirereklamo nila tong Marcos administration sa pag-persecute, yung pag-kidnap kay Tatay Digong dinala sa ICC is a form of political persecution. Sabi nitong ICSA. Yung war on Polvoron ni Tatay Digong, binanggit nila yun na puros mga gawa-gawa yung mga ebidensya. Kasi yung mga figures galing sa Amnesty International, galing sa Human Rights Watch, na hindi naman kapanipaniwala. So, pinapatay, I don't know. Kung masamang tao pa si Bato, bakit siya nanalo nung nagre-election siya? Number, ilang million ba? 20 million votes ata. Di ba number 3 si Senator Bato? Oh, anong ibig sabihin nan? Oh, Senator Bongo, number 1. Yung mga kandidato na identified kay Tatay Digong,
Number 1 and number 3, anong ibig sabihin yan? Maraming Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong at saka sa mga Duterte. Tapos, paratangan nyo na namamatay tao, I don't think so. Mas maraming Pilipino na nagpapasalamat kay Tatay Digong at kay Senator Bato. Sige, arestuhin nyo kung kaya nyong arestuhin. May warrant naman kaya ang ICC. Nag-order na ang admin, PBBM admin, DOJ. Inutusan na ang PNP at saka NBI, arestuhin si Bato. Kahit wala pa yung desisyon ng Supreme Court. O di arestuhin. Bato is waiting. Catch me if you can. Sige. Hindi nga nila kayang arestuhin up to now si General Bantag. Kaya ito, opinion ko lang ito. Kung nahirapan sila kay Bantag, sigurado mahihirapan din sila pag-aresto dito kay Bato. Malala ko tuloy yung ginawa ni Senator Lacson. Ganyan din, may warrant of arrest siya. Panahon ng Arroyo administration. Nagtago lang siya. After natapos ang termino ni GMA, lumabas, bumalik sa Pilipinas. Oh, tinulungan ng Aquino administration. Oh, di nagtuloy-tuloy ang pagiging senador niya. So parang ganyan lang din, ganyan lang buhay, panahon lang, weather, tawag namin yan sa military. Kaya good luck, Congresswoman De Lima. Sino pa yung mga nananawagan? De Lima, sina Hontiveros, Sendanya, manhunt operation, kailangan, ito na nga, nag-manhunt operation na, may order na. Sige, tignan natin kung gaano kayo kagaling hanapin nasaan ngayon nagtatago si Senator Bato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. At sa halip na yung usual Talandig housing projects ang ipakita ko, allow me to show you this amazing video na I'm sure makakapagbigay ng ligaya sa inyo. Enjoy! Magandang araw mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa rooftop sa aming bahay. Yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong napakagandang tanawin. Ito po ang aming cherry blossom. Itinanim namin 20 years ago. At naka full bloom. Wow. Yeah, meron pang isa doon, no? Close up natin, ha. Oh. Salamat po, Panginoon, sa kagandahang ito na ibinigay mo sa amin para tayong nasa Japan ngayon. Sakura nila doon. Ito, tawag ko dito, Bukidnon Cherry Blossom dahil galing ito sa Bukidnon. Yun po ang kanyang puno, ano. So that was 20 years ago. Okay. Yung punuan sa malayo, ito. Ayan. Anak na lang. Ito yung naunang naitanim. Nung namunga na siya, nahulog ang mga seeds. Ito, anak na ito. Yun. So, ito, mga more than 200 trees of this kind ay naitanim namin sa Philippine Military Academy nung na-assign ako doon. Kaya,
Huwag kayong magtaka, pagpunta nyo sa Philippine Military Academy at makakita ng ganito na cherry blossom, yun po ang galing sa Bukidnon. So, salamat po Panginoon sa biyayang ito. God is beautiful God, kaya ang mga creation niya is napakaganda. Yan po ang palibot ng aming bahay. Yan po ang sunrise.